Let me read Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Mga kaigsoon na sa ilang panimalay, abliya usab ninyo ang inyong mga Biblia ug duyog kanako sa hilom magabasa kamo. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Dawata ang inyong portion karon dinhi nga mensahe ug ang Ginoo magapanalangin kanyo dugang panan. So today, we will continue our series of sermon, as what I have said a while ago, entitled Live Life Wisely and Not Foolishly. Now, so far we have learned the first and the second ways on how can we live life wisely. For 2 consecutive Sundays atong gisgutan ka na siya. And the first one is make the most of our time. Hinamdaman nato nga danay upat ka paagi nga gisulti si Apostle Paul on how can we live life wisely. One, making the most of our time. And making the most of our time can be done by realizing how short our time is. 2, by planning prayerfully. 3, by paying the price willingly. And last one, by staying away from sin. And the second way on how can we live life wisely is understanding the Lord's will. And Apostle Paul unfolded before us the Lord's will. In Ephesians chapter 5, verse 2, 1, to live a life of love. 2, verse 8, to live as children of light. And 3, to live as agent of God's grace. And today, mga igsoon, atong hisgutan o tanawon ang ikatulo nga paagi, how can we live life wisely? Mao ni ang ikatulo nga segment. In verse 18, atong basahon pag-usab, Apostle Paul said, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Now, inotis ug maayo ang gisulti ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, sa wala pa siya maghatag og command to be filled with the Spirit, nga mao atong isgutan next Sunday, ang katapusang paagi nga gisulti ni Apostle Paul on how can we live life wisely. Before niya nagihatag, before niya nagisulti, naghatag siya og contrasting and negative command, which is, don't get drunk with wine. So, inyo na matigdan? Sa wala pa sa miingon, pagpapuno ka mo sa Espiritu Santo. Sa wala pa sa magsulti niya na, iya unang gisulti pag-ingon, gidalikyatan ang pag-ingon, ayaw na mo paghubog-hubog sa bino. Hinuno, magmapuno ka mo sa Espiritu Santo. Now, according to Dr. R.J. Utley, he said, this is a present passive imperative with the negative article, which usually means to stop an act in process. Atong pasayon ng pagsabot, si Apostle Paul, sa wala pa siya maghatag og positive command to be filled with the Holy Spirit, iyang gidalikyatan pagsulti patapsing. Patapsing ang pag-ingon, ayaw na mo paghubog-hubog. Stop the act in process. Hunungan na ninyo ang paghubog-hubog. Now, hinamdaman nato ang gisultian ni Apostle Paul, believers sa Ephesus. And so you might be slightly surprised by Apostle Paul's mention of drunkenness at this point. Si Apostle Paul makasulti ni ana ngadto sa mga
Christians, sa church sa Ephesus, ayaw na mo paghubog-hubog. Now, masurprise ta, tungod kay, kung imong tanawon ang previous verses, looking now the context of Ephesians chapter 5, wala si Apostle Paul maghatag og inyo nato mga lista sa unsay mga bisyo nga angay likayan o dili buhaton sa mga Kristoano. Wala siya maghisgot niya na. Hinunoa, naghisgot si Apostle Paul sa kung unsaon pagkinabuhi, how to live life wisely and carefully in light of these evil days that we live in. Look at your Bible again in verse 15 to 17. He said, "Watch carefully then how you walk, not as unwise, but as wise people, reclaiming the time because the days are evil. So don't be foolish, but grasp what the Lord's will is." Nang anong wala man niya dirutsuha, gi-straight pag-istorya, nga magmapuno ka mo sa Espiritu Santo, pero nga nung iya pa man gipatapsingan ang pag-ingon, ayaw na mo paghubog-hubog. Again, believers ang iyang gisultian. And so, makapangutan nata, what is then is the connection between living wisely and carefully in these evil days and avoiding drunkenness. Unsa may connection nila? Nganong kung maghisgot na lang na siya og pagpuyo ka mo nga maalamon og may nampingon. Nganong iya pa maging gitapsingan pagsulti, ayaw na mo paghubog-hubog. Unsa may connection ni ini? Unsa may pagkamay nung danon nganong gisulti man kini niya? Mga igsoon ko ang Kristo, I presume that a true believer in Christ doesn't get drunk anymore with wine. Presumption ko lang na, o nga ni, maumagid na itinuod. Nga ang mga Kristohanon, dili na maghubog-hubog og bino. Amen. Nainumduman ako ba nga, at the age of 17, hangtod sa 19, before ko nakabig, 19 man ko nakabig at the age of 19, so nag-edad pa kong 17, na-engage ko og hubog-hubog. No, buotan gid biya gigahakon kong tan-awon. Pero sa nag-edad pa kong 17, 16, nagsugod ko sigarilyo. Pag-abot na ako 17 hangtod na sa 19 before ko na dakpan ni Ginoong Hesus, hubog-hubog na ko, apil-apil na ko hubog-hubog. Magsugod mi ana human sa panihapon hangtod na sa kadlawon. Gold Eagle beer. Ang among ginaimnon og beer housein, no? Gold Eagle beer, nya kung mahurot na siya, magpalit na gid mi itong tuba. Lasayan na mo og laksoy. Nya magbuntagan mi ana. Pero sa diyang na-enkwentro na ako si Ginoong Hesus as Lord and Savior, wala na, mihunong ko ana. Tungkol kay dapat mao ka na ang mahitabo sa Kristoano ka na, sa usa ka tao nga naka-enkwentro kang Ginoong Hesus, mawala ka na sa iya, muhunong na siya ni ana. Amen ba? Now, the fact that Apostle Paul exhorted the believers in his time, more specifically the church in Ephesus, regarding this issue, I can't help but also talk this issue in our time. Wala ako'y mahimo. Gawas nga hisgutan na sab nako ni sa atong panahon karon. Pastor, naunsa ka ba nga? Wala naman taana. Wala na may mga Kristoano nga nagubog-ubog. Oo. Basin dig na apa. Labi na kato nasa ilang mga balay karon. Basin dig na apa o kaapay na apay nagsikreto-sikretoan nga mga butang. No, but generally wala na gid untay mga Kristoano niya maghubog-hubog pa ni ana, no? Maghubog-hubog sa bino. Pero the fact na si Apostle Paul naghatag niini nga exhortation or admonition ngadto sa mga Ephesian believers, nagpasabot nga sa ilang panahon naa pa day mga Kristoano niya naghubog-hubog. O posible nga sa atong panahon pod naa pa pod. Di lang nato makita kay manago. Kay naani manggod, ang paghubog-hubog, drunkenness was a common pastime in the ancient world as it is today. Ang paghubog-hubog manggod mao nay palipas oras
sa kanihing panahon ug bisan pagani hangtod sa atong panahon karon. Adunay mga tao nga maghubog-hubog panahon sa weekdays, Saturday ug Sunday. Ilang gitan-aw nga pag naa sila free time, maghubog-hubog sila. Kay ilang gihunahon na nga this is the only way nga malipay ko, nga maka lipay-lipay ko, dili ba? Ayaw ko niyog sa mo ka na, ha? Mora ning bugtong paagi nga malipay ko niya inyo pagay kong paglaman bantay mo. Just a friendly and brotherly advice and reminder. Living to get drunk is a wasted life. And Scripture condemns it. Ang paghubog-hubog mao'y usa ka pag-usik-usik sa kinabuhi, usik-usik sa kwarta ug panahon ug sa imong kusog. Ug ang Biblia nagkundina sa maong buhat. Kung imong tan-awon ang Biblia, there are 102 or more scripture verses about alcohol. Yan na kadaghan. And out of that 102 or more, 75 scripture warnings against drinking alcohol. Tan-awa na gani imong Biblia. Adunay gisgutan diha nga pagdili 75 o kapin out of that 102 ka mga scripture verses nga naghisgot og alcohol, nagdili sa paggamit sa bino sa paghubog-hubog. Usa na lang ni ana in Isaiah chapter 5 verse 22 that says, "Woe to those who are heroes of drinking wine and champions at mixing drinks." Ang Bisaya akong basahon. Sa Bisaya nag-iyon, Isaiah 5:22. Mato pa dinhi sa Bisaya, Isaiah 5:22. "Alaot kamong mga hawod sa inom, ug dili mo sibog kun hagitog inom." Ba, inom sa tadire bay? Oh, sure! Sige, ginagmay lang sa tadabay, ha? Okay lang, ginagmay lang. Din sa nga bay, murag daghan naman ang atong nainom. Murag di naman ginagmay. Unya, murag akong panahan sa imo, bay, murag man og blurred na ka. Woe to those who are heroes of drinking wine and champions at mixing drinks. Now, gusto na akong i-qualify kini nga discussion o kini nga hilisgutan. Para dili ta mga sayop, basig ma-misinterpret ko ninyo dito sa unahan. Ang Biblia wala mag-condemn sa paggamit og bino. But they do condemn its abuse. Ang Biblia wala magdili sa paggamit sa bino. Unsay iyang gidid-an, unsay iyang gikundina ang pag-abuso niini. Ang paggamit nga inabuso sa maong bino. Now, kung ang bino gigamit as medicine, it is recommended. Nasa scriptures, the use of wine as a medicine is recommended. Look at your Bible in Proverbs 31 verse 6. Proverbs 31:6 atong basahon. Magsibuano ko kay may magining Cebuano kay parang diretso tusok. Proverbio 31 bersikulo 6 nag-ingon, "Maoy hatagig bino kadtong hapit na mamatay, o kadtong nag-anto sa hilabihang kasakit." Kinsa lang ang hatagan og bino kung gusto man gyud? Kadtong hapit na mamatay. O kadtong anaa sa pag-antos sa hilabihang kasakit. Sa atong English sa atong slide, "Hard liquor is for sick men at the brink of death, and wine for those in deep depression. Let them drink to forget their poverty and misery."
So kadtong adunay mga balatian, pwedeng paimnon. Kadtong hilabi na hapit na mamatay. O kadtong adunay nagsuffer og lalum nga depresyon sa kinabuhi. Siguro ano lang makalimot siguro for a while. Pero mao na gisulti sa Bible nga tinuod ay wala gi condemn ang paggamit sa wine as medicine. Pero gi condemn kini if you use it abusively. Also in 1 Timothy chapter 5 verse 23, the Living Bible says, by the way, this doesn't mean you should completely give up drinking wine. Apostle Paul is advising to Timothy, you ought to take a little sometimes as medicine for your stomach because you are sick so often. So si Timothy, adunay problema man gud niya sa iyang tiyan, no? Dali magsakit-sakit na ay mga panahon niya magsakit-sakit ang iyang tiyan ug nakadisturbo nakahasol kini. Nahibalaan kini ni Apostle Paul nga usahay madisturbo ang ilang buluhaton busa si Apostle Paul nag-advise sa iya nga ayaw lag lunlun tubig pag inom. Inom sa ginagmayng bino para matambalan ka ng imong pagsakit-sakit sa tiyan. Na wala pa ko maka-research ug maayogid sa kung unsa nga klase sa sakit-sakit sa tiyan ang pwedeng imnan og bino. Unsa ka nga klase sa sakit sa tiyan? Kana magsuol-suol siguro? O kana magsigab-sigab ka? Or wala ni nag-bloat pa ka ang imong tiyan? Wala na murag di nakakasigab? Siguro kana nga bahin? Or nabuturan ka kasi kag kaon og dagang kayong karne nya wala ka mahilisi busa atong gamiton nga pahilis kana siya, no? So unsa man niya klase sa sakit sa tiyan o pagsakit-sakit sa tiyan nga ang bino magamit as medicine, then you can take it. Dili lang i-abuse. Now ngani si Jesus Christ, He made wine in John chapter 2 verses 1 to 11. He made wine for use as a beverage at the wedding in Cana of Galilee. Nakabasa mo si Romania, the first miracle of Jesus Christ, He turned the water into the best ever wine. So nagpasabot lang nga ang paggamit sa bino, wala kinigi prohibit. Ang pag-abuso ni ana, mao'y gi-condemn o gi-prohibit. Amen ba? Mahimong makundina ang paggamit sa bino kung gamiton kini sa circumstansya nga ana ang pagpatuyang niini. Like for example, when it leads to excess. Kung gamito na ganing ang bino sa pagpasulabi kay maghubog-hubog na lang kay maglingaw-lingaw tapre kay ang akong baboy nakapanganak og 15 ka mga himsag nga mga baktin mag-celebrate ta pre. Maglingaw-lingaw ta, maghubog-hubog ta o ka pre, maghubog-hubog ta kay dako kay ang akong problema. Naglagot kay ko sa akong asawa. Maraming paagi pre para nga mahuwasan ko. Kung gigamit na nimo ang wine sa ingunian nga paagi excessively, now you are condemned by the scriptures. Proverbs chapter 23 verses 29 to 35. Who has anguish? Who has sorrow? Who is always fighting? Who is always complaining? Who has unnecessary bruises? Who has bloodshot eyes? It is the one who spends long hours in the taverns trying out new drinks of wine. Don't gaze at the wine, seeing how red it is, how it sparkles in the cup, how smoothly it goes down. For in the end, it bites like a poisonous snake. It stings like a viper. You will see hallucinations, and you will say crazy things. You will stagger like a sailor tossed at sea, clinging to a swaying mast. And you will say, they hit me, but I didn't feel it. I didn't even know if they beat me up. When will I wake up so I can look for another drink? It was a description sa usa ka tawo nga naggamit og bino in an excessive way sa paghubog-hubog. Lango kadyaw. No?
Kung imong gigamit ang bino ngadto sa punto nga malango na kag maayo, mahubog na kag maayo, diha nagikundim ang paggamit sa bino. Usab kung imong gamito ng bino to the point nga mag-form ka na og habit or now you are being addicted to wine, gikundim ka na sa scriptures. Inaana man gud, gikan sa akong pagkakabig, mihunon ako sa pag-inom og bino. But one time, nakainom ko gamay during sa wedding ceremony. Kay mag-toast man lagi. In honor and in respect to the couple. Toast! Apil po si pastor. Gamayng bino, beverage, wala alcohol, kay May man to. Ang June ug July na ay alcohol gamay, pero ang May wala. Grapes man to siya. So, okay, everybody, get your glass and let's have a toast. Tanaw ko sa ubang mga membro. O maulaw man ta ani kinamata sa atubangan. Okay, let's have a toast. Kuha ko, tagayan og gamay. Pag-ingon, larga, toast, toast. Congratulations. Inom ko, wow, kalami. May man, di man to kung June o July nga kuan bino. Lami. Ni utro ko. Gamay gihapon. Lami gyud. Pero kung gisigisigihan ko to, bisag humana ang kasal, sige gihapon kong inom, bisag pag-abot sa balay, sige gihapon kong inom, kada adlaw ga inom-inom na ko, ubanon na nako ang akong asawa pag inom-inom, ug ang among anak, kana, na nagporma na kong habit, nahimo na kong adik. So kung adik na si Pastor Ibit, maglisod na pagwali kung dili kalala. Siguro mo ani na ko diri, okay mga igsoon, how are you today? Let's now hear God's message, you know. Let us open our scriptures here in blah, 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 blah. Og munindot ang akong ininglesan. Naman bitaw mi silingan, dili kabalo mo English, pero pag mahubog na, pagkagrabe mo English, murag college. Kung mo English, murag kolehiyo, murag doktor, kay influensyado sa bino o hubog na siya. May na siya mo English. O kusog na manguyab. Di ba inana ang tao nga na-influensyahan sa bino? Nahimo na niya kining habit, batasan na niya, addicted na siya. Nga tungod niya na ang Bible nag-condemn ni Ana ngadto sa mga Kristoanon. Of course, ang tanan gikatugot man. Usahay kita mo excuse. Uy, nag-iyon ba po ng Bible nga everything is permissible? Yes, mabasa na ito na sa 1 Corinthians 6:12. Someone will say, I am allowed to do anything. Yes, but not everything is good for you. I could say that I am allowed to do anything, but I am not going to let anything make me its slave. Everything is permissible, but not constructive, not beneficial. So kung musugod na ganing ka, pag sip-sip niya na, ugo niya, mahimo na rin kining mahimo na rin mong batasan, o maanda na ka, maadik na ka na, gikundim ka na sa Bible. Gidili usab ang paggamit sa bino, sa pag-inom sa bino, kung uganing kini makapapangdol sa atong ubang mga kaigsuonan. Labi na kung mamista ka, wala na sa ato ba? Kana pagpamista. Ya dito sa pista, di malikayan dito, kaya naandan man pud lagi nila, paagi man na sa ilang mga paglingaw-lingaw, yato aka dito makaapil ka. Sige, Brad, nahibaw ba ako ba niya born again ka? Pero respeto lang ba? Gamay lang. Hindi na may Brad nga pista sa amo. Respeto lang po ka. Okay na Brad. Wabi daw diri si pastor. Gamay lang.
Yung ka, oh, sige, okay lang. Basta gamay ra, ha? Yung alami man. Ni utro ka, o yan, nalabian ka sa mga Kristohanon, o napangdul sila. So, diya na mahitabo nga, makundim ka sa Scriptures. Romans 14:13 says, let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Nga ni pa manusahay ka nang sa kasal ba? Lagi naman lagi toast. Magbantay ba pagkuhaan na po? Pagtanaw na ako nga, oops, na si Pastor Ramila. Oops, na si Pastor Ganggang. Di lang sa ako. Basig mapangdul sila. O pagtanaw ako, oops, si Pastor Kulaura man eh. Pastor Ray, okay ran eh. Total May man, di man June o July. I mean, namanggoy mga wine nga 100% or 70% alcoholic, parehaan eh. 70%, kung imno ni mo ni, maraming bino. Pero sukarap din ka. Pero na yung mga bino, gamay na kayo content sa alcohol. Pinaagi uban niya, wala lang, pang beverage lang siya. No. But at any rate, be careful. Kay basig mapangdulan ka and you will become condemned. 1 Corinthians 8:9, be careful, however, that the exercise of your freedom does not become a stumbling block to the weak. Pero balik ko na ako ba, kana lagi kung nalang kay sakit ba, ha? Kung nalay sakit. Na medyo problema sa imong tiyan or gikinahanglan sa imo for medicine, so pwede na. But otherwise, you will be condemned by the Scriptures. Kung usab makadaot ka na sa testimonyo sa community nga imong gipuy-an, makadung man tang nagoy mga silingan buo na gyud makaanap pero pagkakusog mo inom, lahubog yapon. Nay mga madunggan ni mga istorya ana og sakit kay na. Makadungog ka sa ubang mga tao nga mga unbeliever mo yun, Kristoano na makaniyo, pero kita na ako, gahubog-hubog paghihapon. Lango gihapon ni atong miaging adlaw. So kung madaot ang testimonyo sa Kristoanong kinabuhi sa community na dili na makahatag og kadungganan sa Ginoo, you will be condemned as well. And so be careful. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whatever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Don't say, oy pastor, niinom ko ani for the glory of God. Inon ta ka nga you are condemned. Kung imong napasipadan ang kadungganan sa Ginoo. Or kaha kung mubuhat ka sa ingon niya adunay kontra gusto nimo. Of course, ang Kristoanon, kung uganing musulay niya na naagyoy mahitabo nga kontra gusto sa iyong una-una o kasing-kasing. Nga sa pagbuhat nimo ni Ana, tungod ni Ana, imo gihapong gibuhat, you have sinned. Because according to Romans 14:23 says, but the man who has doubts is condemned if he eats or drinks because his eating or drinking is not from faith. And everything that does not come from faith is sin. But don't use this scripture verse as an excuse or explanation niya. Pastor, nibuhat mo ko pag inom-inom, sabay aning ako mga barkada, with good faith man, food. Noon sa ka na nga pagtuo na, sukuhay na nga pagtuo. And so with all that said, mga igsoon ka na ang Kristo, abusing wine leads to debauchery. Una gisulti ni Apostle Paul sa atong gibasa. Kung atong tanaw ng debauchery, according to Webster's online dictionary, it refers to bad or immoral behavior that involves sex, drugs, alcohol, and etc. So, mo na ang word nga debauchery sa Apostle Paul, don't get drunk with wine that leads to debauchery or that will lead to sexual activities, drugs, or any dili maayo nga mga buhat. Now, don't say nga, ay, kaning mensahe dili ni para sa ako kay so far wa naman ko maghubog-hubog. But here's another point na gusto natong tan-awon sa nganong gisulti ni Apostle Paul. What is the connection
sa live life wisely and don't get drunk with wine. Unsa may connection yun ang gisulti ni Apostle Paul. Now, kung imong tutugan og tan-awon og maayo, si Apostle Paul nag-command sa mga Kristohano not to get drunk, yes, but he is probably not only addressing a social issue, but also a theological issue. That's the point. Ang mga Kristohanon sa Efeso, makainsulta nga naapag-zuri kay inom-inom dito. Kaya nga nung gisultihan man sila ni Apostle Paul. Apan nagsulti si Apostle Paul ni ana, og iyang nasulat kini sa Biblia para usab atong mabasa, og matagan usab kitag instruction niini, tungod kay kini nga statement ni Apostle Paul, wala lamang sa nagtan-aw sa moral issue, nagtan-aw sab siya sa theological or spiritual issues. Sa ancient world, manggod, ang mga devotees, ang mga magsisimbag Diyos-Diyos, sa dihan sila mo commune sa ilang God, sa dihan sila mo simba sa ilang Diyos, ila kining sabayan sa paggamit o nagkalaing-laing forms of ecstasy. Mao na ang ilang paagi sa pag-worship sa God. Duyugan nila og paggamit sa nagkalaing-laing dagway sa mga substances or ecstasy or things or substances that would lead you to being high. Kanang, pre, nung sa maning atong giinom, mura man, o misaka naman ko sa panganod, pre. Nahay naman ko. Nagamatigod ka, pre. Nga naanata sa mga panganod. Ayaw mag-ingon niya, si Pastor, maigid magdrama-drama ana, gikan gitsuro siya ana. Mao lagi. Any forms of ecstasy. Dito sa Manila, adunay daghang matrap dito, madakpan, nga mga tungay kagabion, mga batanon, naggamit sila og ecstasy nga mga medicines, mga unprescribed medicines, makapahay. So drugs, heavy drinking, dancing, singing, and sexual orgies, mao na ang ma-appeal sa celebrations ilang pag-worship sa God. Naadiha ang mga hilas-hilas, laway nga mga binuhatan. Let me say the extreme words, hikap sa hikaponon, bye! In Jesus' name. In fact, mga igsoon ko na ang Kristo, makain ko nga, kini nga mga butanga, related kini siya sa theological issue, related kini siya sa mga spiritual issue, tungkol kay, look at witchcraft and sorcery. Witchcraft and sorcery in Scripture is the Greek word pharmakeia. And pharmakeia, the word pharmakeia, is the root words or the words where we get the English word pharmacy. So in other words, kung ang witchcraft o ang sorcery, gitawag na kasi pharmakeia, related siya sa English, translated English nga, pharmacy, meaning ang witchcraft o ang sorcery, related siya sa paggamit og mga drugs nga unprescribed, that has substance that will cause you to hay naman ko, pre, makahubog, makabutang sa imo sa sitwasyon niya daw, giilad na gagod sa imong hunahuna. Sa nagsulti si Apostle Paul niini, unsay nasa iyang hunahuna? Ang nasa iyang hunahuna mao ang pagsimba sa Greek god nga si Dionysius, the god of wine. Hinamdaman nato ang Ephesus is the trade and commerce center in his time. Sentro kini sa trade and commerce ang Ephesians. Daghan na dia ang great goddess Venus o si Artemis. Artemis is the protector of the city of Ephesus. Grabe nila ang kalawayan o kung mag-celebrate sila sa pagsimba sa ilang Diyos si Dionysius, the god of wine. Maghimo sila kalawayan, ilang gi-celebrate kini siya 5 times a month.
Kada bulan, maghimo sila ni ini, kalima kay gayon, worshiping the god of wine, Dionysius. O ila kining buhaton, uban ang mga orgies, or involving excessive drinking and unrestrained sexual activity. So inana ka wild kini nga klase. Inana ka dili maayo ang hulagway. Makuan ba ta mga grabe gid ay ka mahinungdanon yanong giapil ni Apostle Paul, gi-connect kini niyang drunkenness sa pagkinabuhi sa pagkamaalamo nining atong panahon karon. No, dili ta masurpresa nga iyang gi-connect tungod kay kung sa kaniadto ug hangtod karon mao kini ang ginabuhat sa mga tawo nga way Kristo, adunay posibilidad nga mga Kristohanon ma-influensya ug mahatod sila sa sulusamang paagi. And when you are engaging in such activity, then you are actually or indirectly worshiping the god Dionysius, the god of wine. So kung maghubog-hubog ka o ka mag-adik-adik ka, you are worshiping Dionysius, the god of ecstasy, the god of wine. So unsay gisulti ni Apostle Paul? Hunungan ninyo na. Tungod kay kung inyong buhaton ka na, you are worshiping the devil. But instead, be filled with the Holy Spirit. Apostle Paul is exhorting believers in Ephesians not to worship the living God in the same way that pagans worship false gods, and neither should we Christians. Hallelujah. Believers should not just stay away from drunkenness and experimenting with drugs tungod kay morally wrong man kini siya, but also because this activity open the doors to an evil spirit. You are actually opening yourself to the devil and inviting him to come in sa imong kinabuhi. Kung mo engage ka, kung magbuhat ka sa maong butang, sa paghubog-hubog o pag-adik-adik sa unsa may mga substances nga nato muhatod kanimo sa ecstasy. Si Apostle Peter ni affirm siya ni Ana. In 1 Peter chapter 5 verse 8 in King James Version, he said, "Be sober." So mao na ang tema nining ikatulong atong gisgutan. The third ways on how can we live life wisely. Being spiritually sober minded. Iyon pa ni Apostle Peter, be sober. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Kinahanglan magmaabtikon ka sa imong una-una. Kinahanglan magmatngon ka. Magmabinantayon ka. Tungod kay ang yawa nangitag paagi nga ikaw iyang matukob. Naglibot-libot siya. Nangitag paagi nga matukob ka. Literally, kung adunay mga tao nga mo offer sa imo aron pagbuhat sa unsay butang nga dili angay buhaton sa kasuanon, pero may buhat ka, ang yawa imong gi-invite sa imong kinabuhi ug giatagan nimo sa katungod nga maka-influensya sa imo nga tungod niana makundim ka sa scriptures sa God. To be sober literally means free from intoxicating influences. Literally means to be sober means free from intoxicating influences. In effect, we do not allow ourselves to be captivated by any type of influence that would lead us away from sound judgment. Anything nga imong buhaton nga gialaw nimo nga mo influensya sa imo nga makapatuliro sa imong panghunahuna, makapatuliro sa imong pagsabot, biya ka na. Ayaw pagapusi ang imong kaugalingon niana. To be sober also means to be temperate, meaning self-controlled, regulated, or detached. Wala ka magapusi niana. Walay kagahom ka na sila nga nakagapos sa imo or circumspect. In other words, it is a state of mind. Mao nang to be sober. It is a state of mind in which the individual is self-controlled
able to see things without the distortion caused by worry or fear or intoxicants. So wala ma-influence, wala madaot ang imong unahona, wala malibog, wala mahugawi, wala masawsawi tungod sa unsa mga butang coming from outside those substances or intoxicant substances. Kundili sharp ang imong mind, kabalo kang mo discern what is right, what is wrong, what is bad, what is good, og nagbuhat ka sa unsay angay buhatan. Mga igsoon ko na ang Kristo, ang mga Kristoanon should be free of intoxicants because these substances open doors to the devil. Naaya pag-unahon na nga bino lang, kaya kung mag-isut ang kayo taog ecstasy, that includes ang alcoholism, o drugs and sexual orgies or sexual activities nga muhatod kanimo sa murag mahay na ka nga di nakakatimbang unsay insakto unsay dili insakto. Namkay nga ay pastor salamat wala gid na sa ako. Sukad. Praise God. Pero kini nga mensahe nga imong madungog karon mo equip kani sa imo aron ni matambagan nimo kadtong mga tawo nga nag-indulge nimo. Aron masultian nimo sila nga, Brad, Ter, ayaw anak kay ngano, sama ra nga giablihan nimo ang imong pultahan sa imong kinabuhi aron ma-influensyahan ka sa yawa ug nga di ka kabantay, magapos ka na ug ang tuyo ra ba sa yawa paglaglag sa kalag ug sa espiritu. When a person becomes intoxicated, he submits control of his mind, body, to a drug or any intoxicant substances. So no doubt, mga igsoon, dili ta masurpresa nga kadaghanang nahitabo nga mga rapes or robberies or murders. Atong makita nga ang mga perpetrators are influenced by these intoxicant substances. Hubog siguro o na-influensyahan sa drugs, Matinga ka, anong nabuhat man ining usa ka batan-on ang pagpatay sa tanang mga tao sa balay nga iyang gipuy-an. Nganong nahimo man niya ang pagyon? Bunalan pa niya baseball bat, gipamputlan pa. Nganong nahimo man niya? Tungod kay na-influence siya sa mga butang nga naghatod kaniya sa pagbuhat sa ingon. Naabli ang pultahan sa iyang kinabuhi ug ang yawa naka-influensya sa iya aron pagbuhat sa unsay dili angay pagabuhatan. And so if Christian is going to live a life of wisdom, he must be sober. Renouncing ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives. Hinaot nga ang atong kinabuhi mahimo kung wala man ta nagbuhat ana, praise be to God ug dili ginato na angay testingan og sulayan. I-maintain ang kagawasan nato gikan ni ana nga mga butanga ug mahimo kang model or example sa uban. Makasusubo ang adunay ubang mga tao, siguro mga paryente pagid nato, ang uban mga silingan nato, mga higala nato nga nagbuhat sa ingon kini nga mensahe base na lang og hinaot nga imong magamit nga makatabang sa ila paghatag og sugyot og pagpahamangno aron niya malikayan na nila ang unsay dili maayong posibleng mahitabo sa ilang kinabuhi. But generally para sa tanan, whether you are nagbuhat ka o wala mga igsoon, but here is the bottom line ini nga message. In Romans chapter 13 verses 12 and 14 in the New International Version, Apostle Paul explains the urgency behind the frequent commands to be sober-minded. Mauni ang pushing factor nganong gisulti kani, nganong adunay urgency ang pagsulti ni Apostle Paul sa pag-ingon be sober-minded, be spiritually sober. Verses 12 to 14 he said, and do this understanding the present time, our time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer than when we first believed.
The night is nearly over. The day is almost here. So, let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Ang gisulti ni Apostle Paul is actually, it's a good description of being spiritually minded. Ang tao nga mabinantayan og may nampingon sa kanunay sa iyang kaugalingon, nga wala mutugot nga mainfluensyahan o magapusan ni ining nga mga butanga, nagbuhat sa duha ka butangan. Here's the advice of Apostle Paul in verse 12. He said, let us put off the deeds of darkness, or put aside the deed of darkness, and put on the full armor of light. The put off, and put on. Hukasan ninyo ang mga buhat ngayon sa kangit-ngit, isulob ninyo ang armadura o ang hinagiban sa kahayag. And then in verse 13 and 14, he said also, let us behave decently and putting on Christ. Behave decently. Kinabuhi bitaw nga decente, kinabuhi nga dili paras, kinabuhi nga dili salawayon, kinabuhi nga gitanaw sa mga tao nga ihimplo sa katarong, ihimplo sa pagkamaayo. And then put on Christ. Kasi Christ may makita sa atong mga kinabuhi, madungog sa atong sinultian, makita sa atong mga binuhatan. Amen. Amen. So niining panahon niya atong gipuy-an karon, atong makita ang influensya sa kalibutan, nga tungod yan ang mga Kristohanon, dili dapat magtayak, dili magkumpiyansa. Kung ganing adunay mga kaigsuunan o mga higala, nga daw sa natandog ka sa maong mensahe, tungod kay nakita nimo nga kini nga mga hinang nabuhat pa nimo sa tago man, ang paghubog-hubog sa binuog, ang influensya, pag-alaw sa influensya sa mga droga sa kinabuhi. Siguro, karon ang pinakamaayong panahon para sa imo nga, gawas nga maghinuklog ka, apan uban ang pagpaubos, muduol ka sa Dios. Imong isugid, God, I am powerless and my life is unmanageable without your help. Tabangi ko, Lord, aron nga dili na ako makapasakit sa uban o sa akong kaugalingon. Pasaylo ako, Lord, sa akong mga nabuhat. Hugasin akong hunahuna o kasing-kasing and set me free from any addictions. You can ask God's mercy and grace. Because God is merciful. He is full of mercy, full of grace, is slow to anger, and always ready to forgive. Muduo lang ka sa Ginoo. And then ask God to take full control sa imong kinabuhi by His Spirit nga iyang itanom, ipugas sa imong kasing-kasing. Akong ganyan ang tanan sa pagpanindog, samtang atong ipadayon ang pagpamalandong nini nga mensahe, and I will give a congregational prayer kabahin nini nga mga butanga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us close our eyes in prayer, and as we allow the Spirit of the Lord to search our hearts and our minds, and even do the cleansing by the blood of Jesus, and by His power and by His word, cleansing us from all impurities, from all unrighteousness, from all worldliness, from all addictions, in Jesus' name. Heavenly Father, you have called upon us to be spiritually sober and vigilant believers who are instant in season and out of season. Lord, we realize that being alert and sober-minded is a moment-by-moment choice. We know, God, that we easily get distracted and derailed by the chaos of this world. And so, God, have mercy upon us. Help us to surrender our thoughts to you
in an effort to remain alert and spiritually sober-minded. Please, God, help us, or help to keep us more in step with you and less distracted by the chaos of this world. By your Spirit and by your words, cleanse our hearts and minds from all filthy deeds of darkness and fill it with love and light. Replace, O Lord, toxic thoughts with God's word and prayer. For as we do, we will have a sober mind, not intoxicated with the things of this world. We also pray, O God, that everyone in the faith that has a drinking problem or alcoholic or drugs problem, Lord, will eventually come to their senses and give it over to God in prayer. Help them, O Lord, see what they are missing out on when they are giving themselves over to drinking, to alcoholism, or to any drugs. And help them also know that you cannot dwell inside of them when they are dwelling in darkness. Bring conviction of their wrongdoings and give them, O God, wise counsel to stop. We know that only you can break the chains of addiction. We trust in you, Lord Jesus. Help us share also the gospel, your gospel truths with them, that they may have a desire to change their lives. God, as we let our lives as the light of this world to shine before men, Lord, that people may see the light in us through Jesus Christ. Thank you so much, O Lord, for blessing us today and for reminding us your message. Thank you so much, Lord. We bring back to you glory and honor and praises in Jesus' name.